Guys, so, ayan. Grabe! Book 18, Chapter 10, page 10. Today is 10, 10. Wala. Ang baba. So, ngayon, ay bala kong mag-video, mag-film ako today ng kasi dati, nung pumunta ako sa Watsons, nung nasa Pilipinas ako, may pinakita sila sa akin picture doon ng iba't ibang products. Tapos sabi nila, kapag bumili daw ako noon, may libreng pouch. So, ako naman, mahilig sa libre, go, bili. Tapos, ang napili ko doon, yung hair treatment, parang ganun, basta something sa hair. Kasi iniisip ko na baka hindi pa kasi ako 100% sure kung kailan ako magpapareband, pero before matapos yung year na to, magpapareband ako. Kaya bago yun, habang pangit yung buhok ko, parang gusto ko makita kung talagang effective pa yun, 'di ba? Kasi kumusta naman kung kailan straight na yung buhok ko, saka ko gagamitin yun. Mas okay ngayon kasi talagang siya ay super duper damaged. Kapag sinisimulan ko na siya, kailang hindi ko masimulan kasi napakaan ako nito. Mas gusto ko to kaysa sa lace. Nung Saturday, yun yung pagpunta ko sa event ni Sarah. Tapos nakagawa na sana ako ng video, but unfortunately, kinailangan ko siyang i-delete. Buti na lang, tinira ko talaga yung part kung saan yung pumunta ako kay Sarah, yung magpapapicture. Kasi, syempre, di ba, pang pang Instagram pa yun, sabi ko. Pero, ayan, isasali ko na lang siya dito. So, ayan, andyan siya. Andyan. So, ayun, ang pretty ni Sarah. Ang Filipina beauty siya, ang ganda. Tapos, ang liit ng mukha, bes. As in, nung nakita ko yung picture namin after, parang, kasi diba medyo tumabay ako kay Sarah. Sabi ko, Diyos ko, ang mukha ko parang palanggana. Kasi yung panga ko, hello, diba? Yung mukha talaga na Sarah, yung dito niya. Parang, let's go na nga. Simulan ko na yung paggawa ng video. Pinakamasakit dito, yung mas maganda pa yung before kaysa sa after. Kasi diba, ito, after creams na to and everything. Yung pagkakulot ng buhok ko, hindi siya maganda. As in, teka, ipakita ko nga. Dito guys. So, ayan. Diba nakikita nyo yan? Super buhaghag siya. Kahit anong cream ang ilagay ko dyan, hindi siya magsasama-sama. Grabe! Ang din yan dito banda. So, ayan. Before, ayan talaga, kinakabahan talaga ako. Feeling ko mas maganda yung before. Yung buhok ko after, di ba? Sabi ko na nga ba, mas maganda yung before. Hello! Andito na ako sa kwarto ko. So, alam nyo yung gagawin ko ngayon. Ito kasi, ito yung lalagyan ko ng underwear, ng mga medyas, ganyan. Parang napabother ako na parang nakikita yung loob niya. So, ang gusto kong gawin ay takpan sila. Ito yung ginawa ko sa harap dati. Ayan, para hindi makita yung loob. Kasi ito lang naman yung part na nakikita. Naka-calendar sila, tapos ginupit ko lang. Tapos, ayan, parang naging Disney na lalagyan. Kaya lang ngayon, parang mas feel kong itry. Ito, wallpaper ba ang tawag? Basta yung panglagay talaga sa wall. And sticker na siya. Cover ko din dito sa likod. Ito din yung yung sa likod ng bookshelf ko. Ayan, natatandaan nyo ba? Binidyo ko din yan dati. Ngayon pala guys is 9:10 siguro ng gabi. So, mamaya pa naman ako matutulog. Ito, ipapakita ko sa inyo itong wallpaper na to. Wall sticker, whatever. Nakaroll siyang ganyan. Hello! At ang maganda dito guys, tingnan nyo sa likod. Ito siyang mga linya. Kasi para pag maggupit ka, pantay. Kapag ganito, hindi mo na mamalayan. Parang pumupunta ka na sa left, pumupunta ka na sa right. Kasi nararanasan ko yan kapag nag-rarap ako ng mga gifts o kaya ng book ko. Yung akala ko straight na yung gupit ko pero hindi pa rin pala. Natakot ako na bitawan to kasi baka mag-roll na naman siya. So, ang gagawin ko, ititira ko lang dito sa dulo para hindi siya mag-roll. Tapos, ididikit ko na itong taas. Madali din pala siyang tanggalin. Kung pangit ang pagkalagay mo, madali lang din
Ayan, tanggalin ng ganyan at ayusin. Ayan, look. It doesn't have to be perfect, guys. Kahit halimbawa, hindi maganda yung pagkakagupit mo, okay lang yan. Mamaya, maganda pa rin yan pagkatapos. Sa ngayon, ito lang yung nagawa ko. Ito hindi na nagkasya kasi nagkulang na. It always feels so great to be productive. Hindi kapag kaganyang white kasi mura lang guys itong lalagyan na to. Diba? Pag ganyan talaga yung itsura niya, mukha siyang mumurahin. Pero sa simpleng DIY, pakbonga na siya agad. So, mahihiga na ako but before I sleep, nagbabasa ako ng libro. Ayan, at least 5 pages yung binabasa ko siguro. Ito, The Last Song ni Nicholas Sparks naman yung binabasa ko ngayon. Nakasimula ko pa lang dito. So, good night, good night, good night. Good morning, guys. Grabe, parang puro sa kwarto ang ang vlog ko ngayon. Teka, ma-share nga pala ako. Alam niyo ba, ay, teka, ito muna yung i-share ko talaga. Tingnan yung lips, diba? Ang bongga-bongga. Nagay lang to sa akin dati ng pinsan ko nung pumunta sila dito sa Japan. So, ito siya. Color gloss ng Victoria's Secret. So, ito yung itsura niya kapag ka in-apply sa lips. And yung shade niya is Red Hot. And red na red siya. Ayan, ganito siya. Parang lip gloss talaga. Pagka after, naman ito, hindi lang few minutes siguro after 30 minutes, nawawala naman yung ganito niya. Kasi ito yung hindi ko lang gusto dito. Yung parang makinang, alam mo yung parang kumain ka ng ma-oil na pagkain. Pero, nung nagtatrabaho ako kahapon, nakita ko unti-unti, nawawala itong parang shine na to. Kaya lang yung lagkit feeling is andyan pa rin. Pero maganda yung lipstick niya, yung kulay niya. Sila Ethan and Ishi ay nag-anniversary sila. And meron pala silang ganito, yung parang, di ba sa mga nandito sa Japan, kung gusto nyo mag-tour-tour, halimbawa kung hindi kayo from Tokyo, pwede kayo pwede nyo gawin tong parang yung ginawa nila, Mount Fuji plus Hakone trip. Sobrang ganda daw kasi that time pa English speaking yung tour guide nila. So marami silang natutunan and habang nanonood ako, talagang ang ganda panoorin kasi ang ganda na naging experience din nila. So, hello! Ngayon naman ay pupunta ulit ako sa 100 yen shop kasi tignan nyo guys, dito tapos na pero dito hindi pa. Sana makahanap pa ako ng pareho nito kasi naalala ko kasi nakuha ko siya, dun na siya sa baba, hindi siya yung isa sa nakasabit kasi ewan, kaya yun, hopefully may mahanap ako. Okay, let's go. Hindi kayo malamig. Ay, yung susi. Makakalimutan ko yung susi. Dito ko nilalagay yung susi sa aming altar. Tapos, ang dami nang nakalagay. Ayan, yung pictures namin. Ganyan. Pero, pangit yung quality, guys, no? Kasi phone lang yung gamit ko. Ay, yun. So, let's go. Grabe, ang dilim na ngayon. Anong oras pa lang? Nasa 5:30 pa lang. Tapos, ganyan na siya kadilim. Ay, sa wakas, andito na ako. Andito na ako sa bahay. Papakita ko sa inyo. Dalawa lang naman tong binili ko. Pero may ipapakita ako sa inyong iba. Ayan, naglakad ako ng konti kasi para medyo practice na para sa marathon na sasalihan ko sa January. Ang lakas ng loob ko, no, na sumali sa mga ganyan-ganyan. Hindi naman ako nag-exercise. Pero parang inisip ko din na it's a good way for me to start exercising. At least may magpupush sa akin. Ito na ang nabili ko. By the way, kanina, habang nagbabayad ako, ang haba ng pila. Nagulat ako kasi ang dami ng tao kanina. Yung pala, sa 100 yen shop na yun, may araw na tax-free. Walang bayad ng tax. So, dito kasi sa Japan guys, 8% yung tax. So, kapag bibili ka ng something 100 yen, may dadagdag siyang 8 yen. So, it's 108 yen. Ganun. So, yun. Dalawa lang naman itong binili ko. Ito nga, itong sticker na to na ginamit ko kagabi. At ito, talagang iniiwasan ko sanang tumingin-tingin sa mga notebooks, sa mga memo pads kasi hindi ko naman talaga sila ginagamit. Nagtatrabaho na ako, wala namang mga chance na maglista-lista ako ng mga bagay or nang kakailanganin ko ng maraming notebook. Meron akong ilang notebook dito which is enough para sa lahat ng mga nililista-lista ko. Pero, hindi ko napigilan ng sarili kong bilhin to. Tada! Memo pad, ayan, may 4 siyang
Memo pads. Ito yung sa private couture. So, ang cute kasi niya, guys. Tapos, may shoes, ganyan. Tapos, ayan, iba-iba yung design niya. Ito yung sa perfumes, ito mga lipstick, lip gloss, macaroons, tapos ito yung mga shoes. Hindi ko alam kung naipakita ko rin sa mga video ko, pero meron din kasi akong notebooks nito. As in, ganun ko kagusto ang mga design niya. So, ito yung sa macaroons, ito yung sa mga perfumes, ito mga lipstick, lip gloss, and ito naman sa mga shoes. So, exactly the same. Kaya parang hindi ko talaga napigilan. Cute lang pag maglilista-lista, mas gaganahan ako lalo maglista. Ipakita ko rin sa inyo yung mga notebook na ginagamit ko dito. Actually, ang dami kong notebook, guys. Yung karamihan dito hindi ko nagagamit. So, first, ito. Ayan. Diary. Nakasulat din dito. Ewan ko kung mabasa niyo. Nakasulat din, diary. Ito yung sinusulatan ko ng mga ganap-ganap ko sa buhay. Alam kong marami akong ililista. Ayoko yung may spring-spring kasi wala, nahihirapan lang ako. Kaya nitong mga binili ko, walang mga spring-spring. So, okay na okay lang siyang ipang sulat. And makapal din siya. Ayoko kasi yung papalit-palit ako ng notebooks. Nabili ko to dati sa Press Ami. Magkano ba siya? Basta hindi siya 100 yen. Siguro 500 something or patas. Hindi naman siguro aabot ng 1,000 yen. Ito, importante din sa akin tong notebook na to. Dito ko sinusulat lahat ng expenses ko. Kasi ganun ako, guys. Sobrang effective para sa akin yung sa paraan ng pag-iipon, yung lagi akong naglilista. Yung talagang sinusulat ko kung magkano yung nagagastos ko every month. Kasi doon matatrack ko lahat. Diba? Kung sumusobra na ba yung gastos ko or ano. Pag sumobra, parang I will feel bad. Tapos, naiisip ko, okay, I'll do better next month. Tapos naman, kapag konti lang yung nagagastos ko, parang feeling ko achievement. Yung ganun, may na-achieve. I'm very lucky kasi isa ako sa mga tao na kayang mag-ipon. Kasi 'di ba yung ibang tao nahihirapan mag-ipon. So para sa akin, hindi siya mahirap gawin, and yun, naisip ko rin dati na gawan ng video yun, pero parang naisip ko baka sabihin ng tao, who cares? Eto, nabili ko to sa Eats Demo. Ayan, ang cute, parang ano siya, si Ariel, hindi siya parang actually, si Ariel, the Little Mermaid na anime version. Ayun no, more on anime siya tignan, hindi yung ano, yung typical na itsura ni Ariel. At isa din ito sa notebook na wala naman akong sinusulat. Parang nabili ko lang siya talaga kasi first paborito ko si Ariel, and talagang bihira akong makita na Ariel tapos kulay pink. So, kapag ka nakakakita ko, bumibili talaga ako. Pag ginagalaw siyang ganyan, medyo mga glitter-glitter siya. Kaya, ang cute. 600 yen, mga ganun. Sa Daiso, first nagustuhan ko siya kasi very colorful. Tapos, yung mga nakasulat din dyan, yung have a nice trip. Tapos, the moonlight stands for my heart. Parang iba't ibang mga quotes or mga phrases, tapos very colorful na inayos nilagay dyan. So, gustong-gusto ko siya. And there's more. Mga klase ng notebook na, halimbawa, mga tatlo, 100 yen, ganun. So, murang-mura na siya dito. Merong mga iba't ibang infos ng mga bagay-bagay na napapanood ko sa TV, mga iba't ibang infos about sa country. Ang hilig ko kasi talaga, guys, mag-self-study. Binigay to sa akin ng friend ko. Binigay niya to sa akin nung umuwi ako sa Pilipinas. Tapos sabi niya, basahin ko daw. Para siyang kwento, guys. Ewan ko ba kung bakit parang napakamanhid ko. Nung time na binabasa ko siya, wala akong inisip at all. Pero ngayon, nung binasa ko siya ulit, ay, confirmed. Itong si friend ay may feelings para sa akin. Pero wala. Ano na siya ngayon? May girlfriend na siya ngayon. Ito. Gusto ko to. Ito yung notebook ko sa Pilipinas dati. Dati, kapag ka nag-aaral ako, every year, ayoko lang ng random notebooks lang. Gusto ko parang may theme every year. So, kung halimbawa, mga Looney Tunes this year, lahat yan, Looney Tunes. Pero nung elementary ako, madalas artista. Pero, I could say na talagang paborito ko itong mga series na to, mga ano na to. Iba-iba kasi siya, guys. Mga iba't ibang parang sikat na place dito sa ating mundo. Tapos may ganyang pretty girl. 25.75. Ito from Daiso din. Hindi nawawala yung ganito sa 100 yen shop. Ang hilig ko sa mga floral. As you can see, yung listahan ko din ng expenses. Ayan, mga bula-bulaklak. Ang gusto ko sa kanya, guys, wala siyang linya.
Hindi naman sa mas prefer ko yung ganito, pero parang okay sa akin yung at least kahit may isa akong notebook na ganito. So, minsan dito, ano bang ginagawa ko dito? Mga kantang ginawa ko. Ayan, dito ko sinulat. Can't you see that all I'm thinking about is you? I'm in love with you. This I promise myself. From now I'll forget you. May ganon. Naman, I'm sure 100 yen shop din siya. Wala namang, parang ano lang, ginawa ko lang mga, scratch notebook. Wala ko siya masyadong sulat. Yan, from Daiso din. Ang daming Daiso girl here. Mga arts and note. Parang nahiya ako. Kasi hindi naman talaga ako magaling. Pero, there's this artistic side of me na parang, ayun. Halimbawa, ito. Para to sa kuya ko dati. Matcha no Tanjobyo Medito. Ayan, kung titignan nyo siyang malapit, parang kung ano-anong dyan. Ewan, basta mahilig ako sa mga ganito. Dati nung bata ako, mas mahilig ako mag-drawing. Ayan, yung pangalan ni Papa, Yukio. Love, family, friends, heart siya. Tapos ang daming nakasulat na, I love you. Ayan, tapos mga ganyan. Diba? Parang hindi maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip ko. But this is so me. Ayan, mga heart. Yung pa dito. Ay, naiya ako. Okay, isa pa. Ayan, okay. Tama na. Nakakahiya na siya. Naya ko lang to sa TV na pinanood ko. Yung parang magmumukhang may nakaumbok na kamay pero hindi ko alam kung naging successful ba ako. Ayan, mga ganyan. Pero dati nung bata pa ako guys, mahilig ako sa mga, yung mag-drawing ng mga anime, ganyan. Tapos gumagawa ako ng sarili kong comics. Kaya nung bata ako, talagang hindi nawawalan ng scotch tape at gunting, mga papel, lapis. Kapag may nakikita kong infos, lagi ko silang nililista. Lalo na pagdating ngayon sa English, mga phrases or mga words na hindi ko alam, nililista ko yan. Tapos, ang ginagawa ko kasi ngayon, kaya ako hindi magamit ang mga notebook na to, sinusulat ko sila sa ganitong papel-papel. Nabibili din to sa Daiso ganito. Kapag halimbawa nasulat ko na back-to-back yun, ina-attach ko sila dito. Ayan, nabili ko lang din to sa Daiso. Puro sa Daiso. Kaya, naku, Daiso, thank you so much. So, ngayon, ayan, may iba't ibang phrases. Diba? Madami yan. Taking care of your lips. Tapos kapag nakikita ko sila sa magazine, ginugupit-gupit ko sila para hindi boring tignan. Kasi 'di ba minsan kapag susulat mo siya, oo, ikaw yung nagsulat. That time parang alam mo siya, pero after like months or years, pag titignan mo ulit, parang bago siya ulit sa paningin mo. And kung makikita mong puro sulat lang, maboboring ka na. So sometimes sinusulat ko siya, sometimes yung mga ganyang mga clips ay inaano ko na lang siya, ginuglo ko na lang siya dyan para hindi siya boring tignan. Meron pa akong ganito guys. Ayan, ang cute nito kasi parang ano siya parang ang ano niya, ang tawag nito parang, and eto, hindi to 100 yen. Siguro mga 1,200 yen ang bili ko dito. Cinderella the Princess. Ganda, diba? Parang napaka niya, klase niya tignan. Tapos sa gilid din niya, ayan, magkukut. Maraming salamat sa panonood and yun, siguro sa ibang vlog ko na lang ipapakita yung finished product ng aking lalagyan doon dahil ewan ko nga kung magawa ko ngayon tong pagdidikit. Tomorrow magiging busy ako kasi may balak akong bumili na naman ng Sweet Magazine. I know, hindi siya Sweet Magazine. Bijin Hyakka. Yun, Bijin Hyakka na magazine dito sa Japan kasi parang gusto ko yung ano niya, yung freebie niya. So, okay, maraming salamat sa panonood. Sa next video ulit. Bye!